So, ayun na nga, OFW, ano. Tapos lang natin makomply yung ating submission sa Harvard. And finally, we're done. Completed na yung ating application. And it's too easy din. Nagkakagulo kasi sila dun sa group regarding this dahil ang hirap-hirap. So, ako din naman sa isang company namin ay kumuha rin ako ng what you call this, consultant. So, pinabaya ko na sa kanya dahil hindi ko rin naman kayang gawin lahat. So, the other one is ako na yung gumawa. And the good thing is, alam mo yung pag ikaw yung gumagawa nung lahat ng mga compliance sa company mo, even, o sabihin na natin kailangan natin ng consultant para dito, para sila yung gumawa instead na tayo at tayo mag-focus sa ating business. But then, ang problem kasi once na hindi mo alam yung process at pinaubaya mo lang basta sa consultant, wala kang alam. So once na nakaproblema yung company mo at sa mga compliance sa business mo is ang hirap niyang napakahirap niyang solusyonan kasi wala kang alam, 'di ba? So much better para sa atin ng mga negosyante, kailangan obligatoire talaga na alam mo din yung process. So para sa akin, hindi naman masamang kumuha ng consultant kung makakakuha kayo ng consultant na yung consultant ay hindi madamot at talagang tutulungan kayo na ayusin lahat ng mga compliance ninyo, ayusin yung registration ninyo, and i-advise din sa inyo kung ano yung mga dapat ninyong gawin. Hindi yung basta kanilang bumabayaan after registration at nakuha na yung full payment mo. Hindi ganon yung tamang consultant. Yung para sa akin na tamang consultant is merong advices na dapat makomply mo yung ganito, after 1 year kailangan makapag-submit ng ganon. So napakahirap kasi na, alam mo yung bibitinin ka na lang nila. So para sa akin, parang medyo phobia kasi sa akin. Kasi mahilig akong kumuha ng konsultan. Kasi ang reason ko nga is, instead na ako yung gumagawa nung ginagawa nila, is makafocus ako dun kung how to manage the business, 'di ba? So yun naman talaga yung dapat. Kasi nga, syempre dagdag isipin mo pa to. Instead na nag-iisip ka na ng ibang way para paano siya ma-scale up, ganon. Pero dahil nga mayroon kang problema dito sa mga registration mo, whatsoever, compliance, ay iisipin mo pa siya kung paano mo siya ma-resolve. So, ang best advice para sa akin, you have to know also. You have to equip yourself also na alamin ang lahat ng ito na hindi mo lang basta pinaubaya. Kasi once na wala kang alam, basta kung ano-ano na lang yung sinasabi sa'yo ng consultant, yes ka lang ng yes. Kasi wala kang alam, di ba? So, itatakal din namin ito sa aming podcast, maybe soon pagka to. And sa abot ng aming makakaya, kung kakayanin namin, lahat ay pwede naming ibigay sa inyo, especially dun sa mga OFWs na nagpaplanong umuwi ng Pilipinas or nagpaplanong mag-business while nasa ibang bansa sila. So at least alam nyo itong mga step by step na ito. Yung alam mo lang kahit hindi ikaw yung gumawa, basta at least alam mo kung paano yung process ng business mo. Although may mga kanya-kanya kasing designation yung mga magpa-partners dyan. So, pero kailangan alam mo pa rin. Kailangan kabisado mo. Hindi yung wala kang alam dun sa part na yon or dun sa department na yon, wala kang alam. So, ang hirap naman nun. Pag nagka-problema, gagawa. Kahit pa sabihin mong may gagawa, at least alam mo kung ano ipapagawa mo. Alam mo kung ano yung ipaparesolve mo sa kanila, di ba? So, soon, itatakal namin ito. So, abangan nyo ang aming podcast sa Inside 3M Diaries. Paki-like and share na rin ang aming page, ang aming YouTube, tsaka meron din kami sa TikTok.